Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay mula sa isang lugar na tinatawag na Patna sa India. At ang istoryang tatalakayin natin ay tungkol sa mag-asawang sina Shinaz Praveen at Mohammed Jafaruddin. Si Shinaz ay lumaki sa Patna na napapaligiran ng kanyang mapagmahal na pamilya. At ang pamilya ay sumusunod sa relihiyong Islam. At nang siya'y naging isang ganap na dalaga ay nagpasya ang kanyang mga magulang na ito na ang tamang oras upang ihanap siya ng isang angkop na mapapangasawa. At ang tanging gusto ng pamilya ay isang taong hindi lamang may mahusay na pinag-aralan, kundi nasa isang magandang estado ng pamumuhay. Isang lalaking kayang magbigay kay Shinaz ng maginhawang buhay at kaligayahan. At matapos ang mahabang paghahanap, ay natagpuan nila si Jafaruddin na isang binata mula sa Lizari, isang bayan na hindi kalayuan sa Patna. Si Jafaruddin ay isang electrical engineer na nakakuha ng isang presteryosong trabaho sa Saudi Arabia. At ito ang nakita nilang isang gintong pagkakataon na tanda na siya ay may kakayahang bumuo ng isang pamilya at makapagbigay ng isang masaganang kinabukasan. Nang ang proposal ay isinagawa, ang mga magulang ni Shinaz ay sumang-ayon na sila'y perfect match. Ang kanilang kasal ay pinagdiwang ng enggrande na puno ng kasayahan na may pangakong magandang kinabukasan. At pagkatapos ng kasal ay nagsimula ang buhay ni Shinaz at Jafaruddin ng napakatamis. Ang mag-asawa ay tila masaya, ngunit ang maayos na pamumuhay ay panandalian lamang. At sa paglipas ng panahon ay nagpasya si Jafaruddin na iwan ang kanyang magandang trabaho sa Saudi Arabia at lumipat sila sa Noida kasama ang 2 batang anak na lalaki para magsimula ng panibagong buhay. At sa loob ng 2 taong yon ay nakatira sila sa Noida na umaayon sa takbo ng kanilang bagong buhay. Ngunit dahil sa parating na pagdiriwang ng Eid, ay iminungkahi ni Jafaruddin kay Shinaz na oras na para bumisita sila sa mga kamag-anak dahil matagal-tagal na din silang hindi nakakabalik sa Patna. At ang Eid ay isang perpektong okasyon para sa kanila. At bukod pa rito, si Jafaruddin ay nakapagpatayo ng isang bagong bahay sa tabi mismo ng bahay ng mga magulang ni Shinaz sa Patna, gamit ang perang naipon niya noong mga taon niya sa Saudi Arabia. At ang iniisip nila na ipagdiwang ang Eid sa kanilang ipinatayong tahanan ay puno ng kagalakan. Kaya't noong unang bahagi ng May 2022, ay sumakay sila ng flight mula Delhi patungong Patna. Kinabukasan ng May 2, ay isinama ni Jafaruddin ang kanyang mga anak na lalaki para mamili ng regalo para sa darating na okasyon. At noong gabing yon ay naghanda si Shinaz ng marangyang hapunan kasama ang paboritong chicken biryani ni Jafaruddin. At matapos na kumain ng hapunan ang mag-anak, ay natulog na sila. Kinaumagahan ang kanilang nakatatandang anak na lalaki ay unang nagising. Dahil sa naramdamang pagkabalisa, ay ginusto nitong magtungo sa silid ng kanyang ama. At nang lumabas ito sa pinto ng kanyang silid, ang sumunod na kanyang nakita ay talagang nakakapangilabot. Ang katawan ng kanyang ama ay wala ng buhay na nakahandusay sa sahig. At sa tabi nito ay may isang pressure cooker na may bahid na mga dugo, na mukhang ang pressure cooker ang ginamit bilang sandata. Dahil sa pagkabigla ng bata ay napasigaw ito sa takot at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang asawang si Shinaz at ang iba pang pamilya ay napasugod sa pinangyarihan ng krimen. Hindi nagtagal ay nagtipon ang mga kapitbahay dahil ang balita sa kanilang lugar ay mabilis na kumalat na parang apoy. At ito'y naganap isang araw bago ang Eid. Isa sana itong oras para magsaya, ngunit ngayon ang kanilang bahay ay napuno ng matinding kalungkutan. Ang pagdiriwang ay nauwi sa pagluluksa. At hindi nagtagal ay tumawag sila ng kapulisan na mabilis na nakarating. At kinuha ang kustodiya ng katawan na ipinadala para sa postmortem examination. Agad namang nagsimulang mag-imbestiga ang mga kapulisan. Nagtanong-tanong sila sa mga miyembro ng pamilya at mga kapitbahay na nagbabaka sakaling makakuha ng mahalagang impormasyon. At nang makausap nila ang anak ay sinabi nito sa kanila na di umano ay maaga siyang nagising at naisip na pumunta sa silid ng kanyang ama. Ngunit nakita niya itong nakahandusay sa sala at wala ng buhay. Samantala tinanong nila si Shinaz at ipinaliwanag nito kung ano ang nangyari noong gabing yon.
Sinimulan niya sa pagsasabing di umano, noong gabi daw ay lumabas sila para sa pagdiriwang ng Eid, nag-shopping na magkakasama. At pagka-uwi ay naghapunan sila bilang isang pamilya at normal lang daw ang lahat. Ngunit bandang 3 AM sa oras ng kanilang pahinga, ay bigla siyang nagising sa narinig na kakaibang ingay. Dahil sa kabang naramdaman at pag-alala, ay bumangon siya sa kama at lumabas ng kwarto upang tingnan kung ano ang nangyayari. At paglabas niya ay bigla daw siyang inatake ng 2 estranghero. Hinawakan siya at pagkatapos ay kinuha ang suot niyang alahas. Matapos noon ang isa sa kanila ay tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kamay nito at naramdaman niyang may kung anong bagay sa kamay nito. Matapos noon ay biglang nagdilim ang lahat at nawalan siya ng malay. Noong una ay naghinala ang mga pulis na ito ay isang kaso ng pagnanakaw. Ngunit maliban sa kwintas ni Shenaz, ay wala nang iba pang ninakaw sa bahay. Kaya naghinala ang kapulisan na bakit papatayin ng mga magnanakaw ang isang tao nang hindi kumukuha ng kahit anumang mahalagang bagay. Kaya naman nagsimulang usisain ng opisyal ang iba pang mga motibo. Ayon sa isang opisyal na nag-iimbestiga, di umano ang mga umatake daw ay hindi dumating para lamang magnakaw sa bahay. Bagkus ito'y maaaring may personal na galit. At pagkatapos ay sinimulan ng pulisya na maghukay pa. Sinimulan nilang tanungin ang lahat ng malapit sa pamilya na sinusubukang makakuha ng mahalagang lead. Doon ay natuklasan nila na ang asawa ni Shenaz na si Jafaruddin ay ginugol ang halos lahat ng kanyang buhay sa labas ng bansa para magtrabaho at tiniis na mapalayo sa pamilya. Dahil dito ay wala siyang maraming mga kakilala o kaibigan sa lugar. At sa pagkakaalam ng sinuman, ay wala rin siyang kaaway. At hindi napigilan ng mga pulis na magtaka dahil ang mga pera at iba pang alahas na nasa bahay ay hindi kinuha. At ang kakaibang detalyeng ito ay tagang nakapagpaisip sa kanila na parang may mali. At upang maghukay ng mas malalim, ay maingat nilang sinimulang suriin ang lahat ng posibleng paraan kung saan makakalabas-masok ang isang tao sa bahay. At pagkatapos na masuri ng mabuti, ay napagtanto nila na ang tanging paraan upang makapasok sa bahay ay sa pamamagitan ng nag-iisang main door. At wala nang iba pang pasukan o labasan pa. At ang higit na nakakapagtaka sa mga bagay-bagay ay walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang mga pinto na nasira, walang mga bintanang nabasag, at walang mga kandadong nasapilitang sinira. Natila kung sino man ang taong pumasok sa bahay na yon ay malayang nakapasok ng walang kahirap-hirap, na sinasabing ang taong yon ay maaaring pamilyar sa tahanan at may posibilidad na ang estranghero ay maaaring mula sa loob ng pamilya. At sa kabila ng paulit-ulit nilang pagtatanong kay Shenaz at sa iba pang mga miyembro ng pamilya, ay wala pa rin silang nakuhang malinaw na sagot. Ngunit determinado pa rin silang makahanap ng lead. Kaya't hiniling nila kay Shenaz na tingnan ang kanyang mobile phone upang palawakin ang kanilang investigasyon. At walang pag-aalinlangang inabot ni Shenaz ang kanyang iPhone na binanggit niyang ito'y regalo ng kanyang asawa nung nakaraan. Ang mga pulis ay maingat na sinuri ang telepono at tiningnan ang mga call records na umaasang makahanap ng clue. Ngunit pagkatapos na masuri ang detalye, ay wala silang nakuhang lead. Ang mga pulis ay nataranta ngunit hindi maalis ang hinala na maaaring isa sa pamilya ang sangkot sa krimen. Kung sisiyasatin ang mga anak, ang 2 bata ay masyado pang maliliit at walang kakayahan para magawa ang karumal-dumal na gawain sa kanilang ama. Kaya mabilis silang inalis bilang mga suspek. Kaya ang pangunahing focus ng pulisya ay nabaling kay Shenaz. Nagpasya silang mag-imbestiga ng tahimik at kalmadong kinakausap ang mga kapitbahay at pati ang mga kamag-anak nang hindi umaagaw ng atensyon. Tinanong nila ang lahat mula nung ikinasal si Shenaz at Jafaruddin, hanggang sa kung bakit umalis si Jafaruddin sa Saudi Arabia at bumalik sa India. At bakit pinili niyang manirahan sa Noida. Sa kanilang mga pagtatanong ay may mahalagang impormasyong natuklasan ng mga pulis. At ang kakaiba ay ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na dumating si Jafaruddin upang ipagdiwang ang Eid malapit sa tahanan ng pamilya ni Shenaz. At hindi nila maiwasang magtaka na kung bakit siya nagpasya na gawin ito sa taong ito. At habang nagpapatuloy ang investigasyon,
ay nagsimulang lumabas ang mas maraming detalye tungkol kay Shanaz at sa kanyang nakaraan na nagpapakomplikado sa kaso. Doon ay natuklasan ng mga pulis na noong panahon ng kanyang pag-aaral nung siya ay 14 na taong gulang pa lang ay nagkaroon siya ng kasintahan na nagngangalang Kemal. Palagi silang magkasama at hindi nagtagal ay naging usap-usapan sa buong paaralan ang kanilang pagkakaibigan na parang pang-pelikula. Magkahawak kamay silang naglalakad sa paaralan na ikinadidismaya ng mga nakakakita. Ang issue ay mabilis na nakarating sa mga guro at maging sa prinsipal, na sinasabing mayroong isang estudyanteng lalaki at babae na hayagang nagpapakita ng kanilang pagmamahalan na lubhang nakakaapekto ng masama para sa ibang estudyante. Kaya naman agad na ipinatawag ng prinsipal ang parehong mga magulang ng dalawa. At ipinaliwanag na ang pag-uugali ng kanilang mga anak ay nagpapakita ng masamang impluwensya para sa iba. At sinabing di umano, ang paaralang iyon ay lugar para sa pag-aaral at hindi para sa ganong gawain. Gayunpaman nang hindi nagbago ang pag-uugali ng dalawa, sila ay pinatalsik sa paaralan. Pagkatapos noon ay pumasok si Shanaz sa ibang paaralan habang si Kemal ay sandaling nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa ibang lugar. Kalaunan ay nagpasya si Kemal na magsimulang magtrabaho upang makaipon ng pera para pakasalan si Shanaz. At ang kwentong ito ang nalaman ng mga kapitbahay at mga tao sa paligid. Sa huli ay natuklasan ng pamilya ni Shanaz na ipinagpatuloy nito ang pakikipagrelasyon kay Kemal. Ngunit may malaki isang problema, ang pera. Si Shanaz ay nagmula sa mayamang pamilya, habang si Kemal ay nagmula sa mahirap na background. Dahil dito ay hindi nakikita ng pamilya ni Shanaz na karapat-dapat si Kemal para sa kasal, lalo na't jobless siya sa panahong yon. Walang magulang ang magnanais na ipakasal ang kanilang anak sa isang taong walang trabaho. At habang lumilipas ang panahon, ay lalong nag-alala ang pamilya na ang koneksyon ni Shanaz kay Kemal ay lalong lumalalim. Kaya naisip nila na ipakasal siya sa iba. Kaya nagsimula silang maghanap ng perfect match para kay Shanaz. Ngunit nahihirapan silang makahanap na malapit na tao dahil alam ng lahat sa kanilang kapitbahay ang tungkol sa kanilang dalawa ni Kemal mula pa nung school days nila. At di naglaon, sa pamamagitan ng ilang mga kamag-anak ay nakilala nila ang isang binatang lalaki na nagngangalang Mohammed Jafaruddin na 35 taong gulang sa panahong yon. Siya isang electrical engineer na nagtatrabaho sa Saudi Arabia na kumikita ng malaki at may matatag na reputasyon. Nang makilala ng pamilya ni Jafaruddin si Shanaz, ay mabilis silang pumayag na mag-propose. Di nagtagal ang dalawa'y ikinasal. At pagkatapos ng kasal ay bumalik si Jafaruddin sa Saudi Arabia para magtrabaho at iniwan si Shanaz sa pangangalaga ng pamilya nito. Samantala muling nakipag-ugnayan si Shanaz sa kanyang childhood love na si Kemal at unti-unti silang naging malapit muli sa isa't isa. At halos sa loob ng isang taon ay 11 buwan si Jafaruddin sa Saudi at 1 buwan lamang ang kanyang bakasyon sa India. Kaya nanatili siyang walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Di naglaon ang mag-asawa ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Dahil hindi madala ni Jafaruddin ang kanyang pamilya sa Saudi Arabia, ay nagpasya siyang bumili ng 1 piraso ng lupa sa tabi ng bahay ng kanyang mga in-laws at pinatayuan ng isang magandang tahanan. Ang ideyang ito ay mula kay Shanaz na sinang-ayunan ni Jafaruddin. Dahil iniisip nila na kung sakaling kailanganin ng mag-iina ng tulong, ang mga biyanan ay nasa tabi lang mismo. At sa paglipas ng panahon, ang lihim na pagmamahalan ni Shanaz at Kemal ay lalong tumitibay. Si Kemal ay madalas na pumupunta sa ipinatayong bahay ni Jafaruddin at gumugugol ng oras kasama si Shanaz. Habang ang mga bata ay lumalaki na, ay madalas pa ring bumibisita si Kemal sa kanilang tahanan. At dahil ang mas batang anak ay sobrang napakaliit pa, upang maunawaan ang nangyayari, ay tinatawag niya si Kemal ng Abu, na ibig sabihin ay tatay. Dahil inaakala niyang si Kemal ang kanilang ama na siyang lagi nilang kasakasama sa bahay. At sinabi pa ni Kemal sa nakatatandang anak na tawagin din siyang Abu, habang ang tunay na ama ay si Jafaruddin na nasa Saudi Arabia. Isang araw habang pinag-uusapan ni Shanaz at Kemal ang kanyang pagbisita sa bahay, ang nakatatandang anak na lalaki ay nagiging mas mature
at natutong magsabi ng pagkakaiba ng tama at mali. At nagsimulang napansin na may malaking mali sa pagitan ni Kemal at ng kanyang ina. Kaya naman ilang beses niyang binanggit sa kanyang ama sa telepono ang madalas na pagbisita ni Kemal sa kanilang bahay. Kaya nagdulot ito ng malaking pagtatalo sa pagitan ni Shehnaz at Jafaruddin sa telepono. Si Jafaruddin na hindi makapag-focus sa trabaho at nahihirapan ay nagbakasyon at umuwi ng India para ayusin ang lahat at kausapin si Shehnaz. Sinusubukan niyang ipaintindi sa asawa na mayroon silang 2 anak at mga pangarap na magkakasama. Ngunit si Shehnaz na nabulag ng pagmamahal kay Kemal ay hindi siya maintindihan at sinimulan nitong ituring ang kanyang asawang si Jafaruddin bilang kaaway. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap ay hindi nakumbinsi ni Jafaruddin si Shehnaz at umaasa siyang maaaring magbago ito. Ngunit naging malinaw na hindi siya nagbago. Sa huli ay nagpasya si Jafaruddin na lisanin ang kanyang trabaho sa Saudi Arabia para sa kapakanan ng kanyang asawa. Nagpasya siyang bumalik sa India at magtrabaho sa isang kumpanya sa Noida. Sa pagkakataong ito ay dinala niya ang kanyang buong pamilya sa Noida at inilayo sa Patna. Napagpasya niyang doon sila manirahan at hindi niya hinayaang bumalik sa Patna si Shehnaz para makita si Kemal. Samantala nanatili si Shehnaz sa Noida sa loob ng 2 taon at sa panahong ito ay unti-unting napaniwala si Jafaruddin na malamang ay nakalimutan na ni Shehnaz si Kemal at tuluyang natapos na ang kanilang relasyon. At buong akala niya ay nawala na ang nararamdaman ni Shehnaz para kay Kemal. Kung mayroong mang kahinahinala sa loob ng 2 taong yon, ay mapapansin yon ni Jafaruddin, ngunit wala siyang nakita. Sa pag-aakala niyang nagbago na si Shehnaz at tuluyan na nitong nakalimutan si Kemal, ay nagpasya siya na ipagdiwang nila ang aid sa bahay ng kanyang biyanan sa Patna sa unang pagkakataon. At nais na isama ang kanyang buong pamilya. At nang marinig ni Shehnaz ang plano na babalik sila ng Patna noong May 1st, ay sobrang ikinatuwa nito. Sa panahong yon ay niregaluhan ni Jafaruddin ang kanyang asawa ng iPhone at tiwala siyang walang kahina-hinala dito. Gayunpaman, hindi niya alam na si Shehnaz ay lihim na gumagamit ng ibang telepono. Itinatago sa kanya ni Shehnaz ang pangalawang teleponong ito at may nakarehistrong SIM card sa pangalan ng ibang tao na ibinigay ni Kemal sa kanya. Nasa tuwing nag-iisa si Shehnaz ay ginagamit niya ang nakatagong teleponong ito para kausapin at i-message si Kemal at sinisiguro niyang hindi ito malalaman ni Jafaruddin. Sa nakalipas na 2 taon ay naniniwala si Jafaruddin na maayos ang lahat at naka-move on na si Shehnaz. Sa kasiyahang nadarama ay sinamantala ni Shehnaz ang pagkakataong siya'y nag-iisa sa bahay. Agad niyang tinawagan si Kemal at iminungkahi na gamitin nila ang aid bilang isang pagkakataon upang tuluyang maalis sa kanilang landas si Jafaruddin. Agad nilang binalak na patayin si Jafaruddin para tuluyan na silang magkasama, magpakasal at mamuhay ng masaya. Sa pagkakataong ito ay sabik na pumayag si Kemal. Inihanda niya ang lahat at alam niya ang gagawin. Ipinaliwanag niya ang madilim na plano kay Shehnaz. Noong umaga ng May 1st, 2022, si Shehnaz at ang kanyang buong pamilya ay lumipad patungong Patna. Nang hapong yon ay nag-shopping si Jafaruddin para sa gaganaping aid kinabukasan kasama ang kanyang mga anak. Pagkaalis nila ay dali-daling tinawagan ni Shehnaz si Kemal at niyaya sa bahay. Tahimik niyang itinago si Kemal sa isang silid habang nasa labas si Jafaruddin. At nang bumalik ang mag-aama ay sabay-sabay silang naghapunan at natulog. Lingid sa kaalaman ni Jafaruddin, ang asawa ay may madilim na pinaplano para sa kanya. Nagplano si Shehnaz na salakayin si Jafaruddin sa sandaling makatulog na ang mga bata sa gabi para hindi masaksihan ng mga ito ang gagawing pagpatay. Sinimulan niyang awayin si Jafaruddin tungkol sa isang bagay na walang kakwenta-kwenta. At sa panahon ng kanilang pagtatalo ay sinabihan niya ang asawa na matulog sa sala. Sa galit ay pumayag si Jafaruddin at sinabing hindi siya matutulog kasama ang mag-iina. Ngunit ang mapagmahal na ama ay walang ka-idea na ang lahat ng yon ay bahagi pala ng isang kakilakilabot na madilim na plano. Bandang 3:00 ng umaga, habang mahimbing na natutulog si Jafaruddin, ay tahimik na pinalabas ni Shehnaz si Kemal mula sa pinagtataguan nito
at kumuha ng isang mabigat na pressure cooker mula sa kusina. Sa puntong yon ay pinili nila na huwag gumamit ng kutsilyo o iba pang matalas na bagay sa takot na baka matrace sila. Bago noon, sina Shanaz at Kemal ay madalas na nanonood ng mga crime drama, kaya nakakuha sila ng idea katulad ng mga pamamaraang ginamit dito. Kaya naman napagpasyahan nila na ang paggamit ng mabigat na pressure cooker ang magiging pinakamabilis at pinakamabisang paraan ng pagpatay. At sa isang malakas na hampas ay inatake nila si Jafaruddin habang mahimbing itong natutulog. Ginawa nila ito para masiguradong perpekto ang unang pag-atake. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sila Shanaz at Kemal na hampasin si Jafaruddin sa ulo ng paulit-ulit hanggang sa matiyak nilang wala na itong buhay. At pagsapit ng 3:30 AM noong May 2, habang ang buong kabahayan ay mahimbing pang natutulog, ay inabot ni Shanaz kay Kemal ang kanyang kintong kwintas bago ito mabilis na lumabas ng bahay. At sa kanilak ni Shanaz ang pinto. At tahimik na naghintay sa loob ng kanyang silid. At naghintay na sumapit ang umaga hanggang sa magising ang mga anak at matuklasan ang malamig na bangkay ng ama. At pinag-iisipan ang kanyang inihandang kwento. At pagsapit ng umaga ay natagpuan ng panganay na anak ang wala ng buhay na katawan ng kanilang ama. Sa mga oras na yon ay nakahanda na si Shanaz para sa kwento. Maingat niyang sinabi sa kapulisan na may dalawang magnanakaw ang pumasok sa kanilang bahay at sinalakay siya. Ninakaw ang kanyang kwintas at pagkatapos ay pinatay ang kanyang asawa bago tumakas sa eksena. Ito ang kwentong masinsinang binalak ni Shanaz, ngunit walang ninakaw maliban sa nag-iisang kwintas at wala nang iba pang mahalagang bagay na nawawala. At malinaw na hindi pagnanakaw ang tunay na motibo. Ang ganong katangian ng pag-atake at mga pangyayari ay nagpapakita na ang krimen ay tungkol sa personal na galit at paghihiganti, hindi basta pagnanakaw lang. At ang kwentong ginawa ni Shanaz para iligaw ang mga pulis ay napakahina. At ang kahinaang ito ay humantong sa mabilisang pagkalantad sa mga tunay na salarin. Kalaunan ay natuklasan din ng mga pulisya ang isa pang telepono na ginagamit ni Shanaz upang makipag-ugnayan kay Kemal. At ang mga call records at text messages na natagpuan sa teleponong yon ay naging mahalagang ebidensya para sa investigasyon. At noong May 10, 2022, ay tuluyang naaresto sina Kemal at Shanaz. Humarap sila sa korte at nagpapatuloy pa rin ang kanilang paglilitis. At pareho silang inilagay sa kulungan ng Patna. Sa kalunos-lunos na pangyayaring ito, ang tanging nawala ay ang isang mapagmahal at masipag na lalaki na walang ibang hinangad kundi suportahan ang kanyang pamilya at mapanatiling masaya ang kanyang taksil na asawa. Ngayon ang dalawang anak na lalaki ang naiwan na walang mga magulang. Tuluyan nang nawala ang proteksyon na anino ng kanilang ama. At hindi malinaw kung gaano katagal mananatili sa bilangguan sina Shanaz at Kemal. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.